Commuters continue to feel the impact of Manibella's transport strike. The group has apologized for the disruption, while hundreds of commuters continue to search for alternative rides. Nasa linya si Chill Emprido ng Abante para sa detalye. Chill, ano ang sabi ng Manibela ngayong day 2 ng Tigil Pasada? Yes, may nakiusap na ang ilan sa mga miyembro ng Manibela Parañaque Chapter sa mga pasaherong apektado ng Tigil Pasada ngayong araw. Ayon kay Eddie Carrido, itong presidente ng Parañaque Unit, hindi naman daw nila gustong maapektuhan talaga ang mga pasahero. Pero kawawa naman daw sila kung hindi papalag sa patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nanawagan na rin ito sa Department of Energy at sa pamahalaan, lalo na kay Energy Secretary Sharon Garina. Dapat anyang kakampi si Garin ng mga naghihirap na tsuper at gumawa ng solusyon sa kanilang mga hinaing. Hindi kami ng pasensya dahil sa ginawa namin, pero maunawa naman nila, ito'y para sa lahat. Dahil kung di namin ito tututulan yung pagtaas ng presyo ng langis, apektado po lahat kawawa na po tayo. Department of Energy, dahil silang may jurisdiction nito, sana maawa naman sila sa mga Pilipino. Hindi lahat ng oras, hindi lahat ng panahon, kami ay kumikita ng gusto nila mangyari. Sana pakiusap kung anong hinihingi namin na bawas ng presyo ng crudo. Sana pagbigyan ninyo kami. May mahigit 100 tsuper ang nagtigil pasada sa rutang Baclaran, Sucat, Kabihasnan sa bahagian ng Parañaque City. Pumapalo o mano sa 1,500 ang gastos nila sa crudo sa isang araw. Mas mahal sa wala pang 500 pesos na nauuwi nila sa kanilang mga pamilya. Umaasa raw sila na sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos maglalatag ito ng mga solusyon at kabuhaya para sa mga tsuper. May Maraming salamat, Chill Emprido, nag-uulat.